Pangalawa, admit the separation you cannot repair. Kanina nakita natin na dahil sa kasalanan ay napahiwalay tayo sa Diyos. Kasi tayo ay spiritually dead. Now, ang tendency ay isipin natin na kaya nating gawan ng paraan ang pagkahiwalay natin sa Diyos. May mga hakbang lang tayong gagawin gaya ng pag-anib sa isang religion, paggawa ng maraming kabutihan, o pagpipinitensya o pagpapahirap sa sarili. Pero kaibigan, ang lahat ng ito ay hindi uubra. Kasi ang sinabi sa Romans 6:23 na binasa natin kanina ay ang bayad sa kasalanan ay kamatayan. Hindi sinabi na ang bayad sa kasalanan ay religion. Hindi din sinabi na ang bayad sa kasalanan ay paggawa ng maraming kabutihan. Hindi din sinabi na ang bayad sa kasalanan ay pagpapahirap sa sarili para mawala ang kasalanan mo. No, ang sabi ay ang kapalit ng kasalanan ay kamatayan. Parang halimbawa, bill ng Meralco, tapos pupunta ka sa bayad center, ang dala-dala mo, isang sakong bigas, sabi mo, yun na lang ang pambayad mo. Ay hindi pwede. Ang bayad sa kuryente na kailangan ay cash. Ganon din naman sa korte. Kung napatunayan na ikaw ay pumatay at sentensya sa'yo ay pagkakulong, ay hindi mo pwedeng sabihin na, Judge, ipaglilinis ko na lang kayo ng iyong bahay. Lilinisin ko yung bahay mo, lilinisin ko yung opisina mo. Tutulong na lang po ako sa mahihirap. Ito na lang ang bayad ko. No, ang bayad ay pagkakulong. The same thing, ang bayad sa kasalanan ay kamatayan. So, merong dapat mamatay para mabayaran ng kasalanan. Walang ibang payment system. Kaya sabi sa Romans 5:9-10, yamang sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala. Lalong tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. Wow! Dito sa talata ay sino ang sinasabi na sa pamamagitan ng kanyang dugo? Kaninong dugo daw? Sa Panginoong Jesus. Kaibigan, ito lang yung solusyon. Ang bayaran niya ng kanyang dugo ang ating mga kasalanan. At dahil dito, ano sabi ni Pablo sa mga disciples noon? Sila ay napawalang sala at tiyak na ligtas sa puot ng Diyos. Ang ibig sabihin, ang dugo na ibinayad ng Panginoong Yesus ay naging sapat para tayo iligtas. Pero yung mga pansarili nating kapamaraanan para maligtas, ay hindi ito makapagtatanggal ng kasalanan at puot ng Diyos. Ano ang katunayan na tinanggap ng Diyos yung handog na dugo ng Panginoong Yesus? Tingnan natin. Verse 10. Dati tayo yung mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. Wow, ang katunayan na tayo ay napatawad na ay tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan. Alam mo, ayon sa talata, yung mga disciples noon ay kaaway ng Diyos. Sabi diyan, dati tayo yung mga kaaway ng Diyos. Pag sinabing kaaway ng Diyos ay namumuhay pa tayo sa kasalanan at hiwalay tayo sa Kanya. Paring sabihin ng isang tao, hindi naman ako galit sa Diyos, hindi ko naman siya minumura o nilalabanan. Paano ako naging kaaway niya? Kaibigan, hindi kailangan sabihin ng isang tao na ayaw niya sa Diyos para maging kaaway niya. Kundi kapag tinatanggihan natin ang kanyang pagmamahal at pinipili natin ang ating sariling kagustuhan ang masunod, ay inalalagay natin ang ating sariling na laban sa Kanya. Maring naniniwala tayong may Diyos, ngunit tayo pa rin ang gumagawa ng sariling panuntunan natin. Tayo ang nagdidesisyon kung anong tama at mali. Tayo ang pumipili kung aling utos ang susundin at kung alin ang hindi. Tayo ang nagiging Panginoon ng sariling buhay. Tapos ayaw nating aminin ang tunay nating kalagayan. Sa halip, sinusubukan nating patunayan na karapat dapat naman tayo sa Diyos. Sinasabi natin, mabait naman akong tao. Wala naman akong inaapakang ibang tao. Regular naman ako nagsisimba. Marami naman akong natutulungan. Nagbibigay naman ako sa nangangailangan. Nagdarasal naman ako. Mas mabuti naman ako kaysa sa ibang tao. Mali, kaibigan. Tingnan mo, pati si Pablo na isang apostol, sabi niya, dati tayo'y mga kaaway ng Diyos. Now, ang good news, sabi niya, dati yun. Pero ngayon, hindi na. Tinanggap na niya tayo bilang kaibigan. At ano naging daan ng pagtanggap? Again, sabi sa talata, sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At dahil dito, tiyak na maliligtas tayo. Ibig sabihin, walang ibang way, kaibigan, para ikaw at ako ay mapatawad at makapunta sa langit kung hindi sa pamamagitan ng pagkamatay ng Panginoong Yesus. Bakit ang Panginoong Yesus ang pwede lang maging daan papuntang langit? Kasi siya lang naman ang nabuhay muli. Tingnan mo,
sabi ay tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. Ang ibig sabihin, tiyak, sigurado, walang mintis, hindi sasablay na ligtas tayo. Bakit? Kasi ang Panginoong Yesus ay buhay. Nabuhay siyang muli mula sa kamatayan sa krus upang patunayan sa atin na siya ay Diyos. At kung nabuhay siyang muli, ay mabubuhay tayong muli. Maraming pinuno ng mga relihiyon na nag-claim na sila ang daan, na tama sila, pero kahit isa sa kanila ay walang nabuhay na muli. Andon pa rin sila sa kanilang libingan, pero ang Panginoong Yesus ay buhay. Ang libingan niya, bakante, walang laman, kasi siya ay nabuhay at umakyat muli sa langit. Kaya kaibigan, wag mo isipin na kaya mong gawan ng paraan ng pagkahiwalay mo sa Diyos, kundi i-acknowledge mo sa sarili na lahat ng gagawin mo ay kapos na pambayad sa kasalanan mo. Tingnan mo si Cornelius sa Acts chapter 10, siya ay isang kapitan sa hukbong Romano. Ang ganda ng kanyang reputasyon. Sabi sa Acts 10:2, siya ay isang taong relihiyoso at may takot sa Diyos. Gayon din ang kanyang buong sambahayan. Siya ay matulungin sa mga Hudyo at laging nananalangin sa Diyos. Kung titignan natin si Cornelio, masasabi nating mabuting tao siya. Relihiyoso siya. May takot siya sa Diyos. Magandang impluwensya niya sa kanyang pamilya. Mapagbigay siya sa may hirap. Lagi siyang nananalangin. Hindi lamang siya nagsasalita tungkol sa kabutihan, gumagawa talaga siya ng mabuti. Kung ikukumpara nga siya sa ibang tao, maaaring mas mabuti pa yung kanyang buhay kaysa sa maraming tao nagsasabing naniniwala sila sa Diyos. Tama ba? Pero kahit mabait, madasalin, mapagbigay at may takot sa Diyos si Cornelio, kailangan pa rin niyang marinig ang mabuting balita tungkol sa Panginoong Yesus. Kaya nagpadala ang Diyos ng anghel upang sabihin kay Cornelio na ipatawag niya si Pedro. Pagkatapos, ipinahayag naman ni Pedro sa kanya kung sino ang Panginoong Yesus, kung paano siya namatay, kung paano siya muling nabuhay, at kung paano makakatanggap ng kapatawaran ng sino mang sasampalataya sa Panginoong Yesus. Sabi ni Pedro sa Acts 10:43, siya ang tinutukoy ng mga propeta ng kanilang ipahayag na ang bawat sumampalataya sa kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pangalan. Kaibigan, bakit kailangan pang marinig ni Cornelio ang tungkol sa Panginoong Yesus? Kung mabuti naman siyang tao, dahil hindi sapat ang kanyang kabutihan. Di ba? Sabi sa talata kanina, lahat tayo ay makasalanan. Lahat tayo, kahit isa lang kasalanan mo, makasalanan ka pa rin. Kaya nga, alalahanin natin na hindi sapat ang kabutihan upang burahin ang kasalanan. Hindi sapat ang kanyang generosity, si Cornelio, upang makabili ng kapatawaran. Hindi sapat ang kanyang panalangin upang bayaran ang kanyang pagkakautang sa Diyos. Hindi sapat ang kanyang religious devotion upang ayusin ang pagkawalay na dulot ng kasalanan. Kundi, ang sabi sa talata ay, kailangan manampalataya sa Panginoong Yesus. Bakit? Kasi siya ang sinasabi ng mga propeta na darating at kung sino ang sasampalataya sa kanya ay mapapatawad sa lahat ng kasalanan. Kaibigan, ito ang solusyon sa pagkahiwalay natin sa Diyos. Kaya nga, aminin natin na hindi natin kayang solusyonan ang pagkahiwalay natin sa Diyos. Oo, mahalaga ang mabubuting gawa ni Cornelio, ngunit hindi yun ng kanyang tagapagligtas. Kailangan pa niya ang Panginoong Yesus. Kaibigan, maring katulad ka ni Cornelio. Maring matulungin ka, nagbibigay ka sa nangangailangan, inaalagaan mo ang iyong pamilya, wala kang bisyo, hindi ka nandaraya sa negosyo, nagsisimba ka at nananalangin, mabubuting bagay ang lahat ng iyon. Pero ito yung tanong, ang mabubuting gawa mo ba ang iyong pinagtitiwalaan upang tanggapin ka ng Diyos? Kung ang sagot mo ay oo, kailangan mong maunawaan na yung pinapakita sa kwento ni Cornelio na kahit ang isang taong mabait, relihiyoso, madasalin at mapagbigay ay kailangan pa rin ng tagapagligtas. Ang mabuting gawa ay hindi pambayad sa kasalanan. Ang church attendance ay hindi panglinis ng kasalanan. Ang ministry service ay hindi kapalit ng ginawa ni Lord. Ang generosity ay hindi tulay na makakapagtawid sa atin pabalik sa Diyos. Hindi masamang gumawa ng mabuti. Ang problema ay kapag ginawa nating tagapagligtas ang ating kabutihan. Tandaan mo ito. Hindi kayang pasanin ng ating mabubuting gawa ang bigat ng ating kasalanan. Makikita rin natin yung katotohanan na ito sa buhay ni Martin Luther. Bago niya malinaw na naunawaan ang kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Yesus,
Naging monghe si Martin Luther. Seryoso siya sa kanyang relihiyon. Hindi siya isang taong walang pakialam sa Diyos. Nais niyang maging tanggap-tanggap talaga sa Diyos. Mahigpit niyang sinunod ang mga alituntunin ng monasteryo. Madalas siyang manalangin, mag-ayuno, mangumpisal, magbasa ng Bible at magsagawa ng iba't ibang religious disciplines. Ginawa niya ang lahat ng inaakala niya makakatulong upang maging malinis at katanggap-tanggap siya sa Diyos. Ngunit, sa kabila ng lahat ng kanyang pagsisikap, wala siyang kapayapaan. Habang lalo niyang sinusubukang gawing karapat-dapat ang sarili niya, mas lalo lang niyang nakikita ang lalim ng kanyang kasalanan. Maaari niyang ikumpisal ang mga kasalanang naaalala niya. Ngunit, paano naman yung mga kasalanang hindi niya napansin? Paano ang maling motibo sa likod ng kanyang mabubuting gawa? Paano ang pride? Paano yung selfishness at kasalanang nakatago sa puso? Ang ibig sabihin, hindi niya kaya maging perfect. Unti-unti niya nakita na hindi niya kayang linisin ang sarili sa pamamagitan ng sariling pagsisikap. Hindi niya kayang makatiyak na sapat na ang kanyang panalangin, sapat na yung pag-aayuno, pangungumpisal at sakripisyo para makapunta sa langit. Pero alam mo ba, by God's grace, habang pinag-aaralan niya ang salita ng Diyos, naunawaan niya ang Romans 1:17. Sabi doon, sapagkat sa magandang balita ay pinakita kung paano itinutuwid ng Diyos ang kaugnayan ng tao sa Kanya. Ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya buhat sa simula hanggang sa wakas. Tulad ng sinasabi sa kasulatan, ang itinuring ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Wow! Again, anong nakita ni Martin Luther? Kung sino ituturing ng Diyos na matuwid? Ibig sabihin ng matuwid ay malinis na, wala nang kasalanan, napatawad na. Hindi perfect pero nabayaran na ang lahat ng kanyang kasalanan. Sino daw ang matuwid? Sila yung mga nanampalataya sa Panginoong Hesus sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa mga ginawa nilang good works. Sabi din sa Ephesians 2:8-9, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang maipagmamalaki ang sinuman. Again, sabi sa mga disciples ni Pablo, ay naligtas kayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang ibig sabihin, ang kaligtasan o kapatawaran ng ating kasalanan ay mangyayari kung mananampalataya tayo sa Panginoong Hesus at hindi tayo magdedepende sa ating mga good works. Bakit? Sabi dyan, ay ang kaligtasan ay kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa. Kaibigan, ang kaligtasan ay kaloob o regalo, hindi sahod. Kung ito ay sahod, makukuha natin ito dahil pinaghirapan natin. Ngunit kung ito ay regalo, ay tinatanggap lang natin ito kasi libre, kasi may ibang nagbayad. Kaibigan, ang kaligtasan, sabi ay hindi bunga ng inyong mga gawa. Ito ang ipinakita ng buhay ni Cornelio. Kahit ang isang mabait, madasalin at mapagbigay na tao ay nangangailangan pa rin manampalataya sa Panginoong Hesus. Ito rin ang natutunan ni Martin Luther. Kahit ang isang taong seryoso sa relihiyon, prayer, fasting, confession at discipline ay hindi kayang gawing matuwid ang sarili niya sa harap ng Diyos. Kaya kaibigan, admit the separation you cannot repair. Aminin nating nakasala tayo. Aminin nating nahiwalay tayo sa Diyos. Aminin nating hindi sapat ang ating relihiyon at mabubuting gawa upang burahin ang ating kasalanan. Aminin nating hindi natin kayang iligtas ang sarili. Ang pag-amin nito ay hindi kawalan ng pag-asa, kundi sa kabaliktaran, ito ang simula ng tunay na pag-asa. Kapag tumigil tayong magtiwala sa sarili nating kabutihan, saka pa lang natin makikita kung bakit kailangan natin ang ginawa ng Panginoong Hesus.